naman. Ayos na namin ni Tata rin itong mga upuan. Yan, ginawin na namin. 3 row yan ang ginawa nila. Inusod na namin para libre tayo lahat dito. Ngayon pa lang 2. Wala pa yung ibang tropa. Tabi pa yun. Hindi natin lagay mga speaker. Ano sa tingin nyo? Kaya namin tapos itong linggo na to. Marami pa to. Nasa 60% pa lang. Nasa 60% pa yan. Ito lang medyo mabigat yan, yung pinakagitna. Ayan, lalatag na sila ng metal paring. Tapos binaba namin itong itong chandelier na isa, hindi ito. Naayos ko. Basag pala yung isa, yung isang yung salamin yung isa dito. Yung isa yun, matanggal lang. Dumi may pa, may semento. Yan mga talsik na semento. Dami ko na natanggal. Tapos inayos ko yung mga wiring. Ito wala na, hindi na ubra ito. Wala nang ganitong mahanap na bumbilya siguro. Saka malawang na. Hindi napapasok yung bumbilya dito. Kailangan dito talaga ma-restore. Mapalitan. Dapat dito talaga fully restoration. Tapos tong mga salamin pwede naman palitan to papatabas ka lang sa mga gumagawa ng bintana. Mura naman dito. Bigat din. Kaya wala na, hindi na malalagyan ng bumbilya to. Kaya naglagay na lang sila ng separadong dito sa baba, ng receptacle. Ayan 4. Ano kamukha na. Sa loob. Tingnan natin kung alin yung busted dito. Palitan na lang natin bago natin sampa. Saka mga incandescent to. Lakas sa kuryente to. Dapat mga mga LED na lahat para mas tipid sa kuryente. Saka mas mababa yung watts. Pagka LED kasi kahit mababa yung watts, maliwanag. Hindi kagaya ng mga incandescent. Yan dumi nilinis ko na nga. Palitan ko ito yung nilagay dun sa taas laki. Oversize to, number 12 na standard. Number 12 ba to? Number 10. Palitan ko na lang ng flat cord. Yung ganito, pero mas malaki sana. Number 14 siguro. Kukunin ko muna. Kahit naman kasi kung ganito, masyadong halata. Kulay pula. Kitang-kita pag pag nailagay. Ayun yun nakakatatlo na. Break time na naman. Lunch time. Mamaya sasabay ko na yung mga pin light, mga ilaw.
Yun oh, naisarado na naman to. Ayun, nailagay ko na isang ilaw. Yung isa na iwan pa, iusod na lang namin itong scaffolding. Napailaw. Adjust na naman yung mga scaffolding nito. Dito. Bilis ah. Hataw yung mga tropa eh. Pagka umakyat, wala nang babaan eh. Good morning. Sasampan na sila ng mga metal paring. Ayan, patapos na yung mga... Ay, hindi pa pala tapos. Mga clearing channel pa pala. Ay, baba na namin kahapon lahat yung mga ano. Ito. Naayos ko. Ayan, konting rewiring. Tsaka linis. Ito ayos na. Paliliguan ko sana eh. Kaso baka mag-short. Kasi baka pasukan ng tubig to. May butas kasi ito eh. Tubo kasi ito. Yun o. Inano ko na lang. Pinagpag ko na lang yung brush. Yan, ayos na. Pag naisang pasakan na lang ilalagay yung mga bumbilya. Pero yung sa loob nilagay ko na, hindi naman hindi naman tatamaan. Tingnan nyo yung loob. Pinamahayan ng agiw. Pinamahayan ng gagamba pala. Ayan o. Puro agiw. Tatanggal yung ibang salamin. Yan, ayos ko na yung mga wiring. Ito na lang. Pag yung dumi. Ito na yung papunta doon sa supply. Kape. Patapos na sila. Kape. Kape po na. Piniprepare na ni James yung mga Kaizen board. Dito ako sa bahay at pinapabricate ko yung mga hanger ng mga chandelier. Papalitan natin yung nilagay nila doon dahil lang yun doon alambre. So ito, gumawa ako ng panibago. Bali ito yung gagamitin natin, threaded rod. Tapos ibubutas ko dun sa trusses, dun sa angle bar dun. Tapos to diretso na pati dun sa may hanggang dun sa niya, yung pinaka may vision na nakahoy. Mamaya papakita ko. So ito na yon. Ito bali yung nut. Tapos dito nakahook yung
yung chandelier, yung pinaka chain nya, tanikala, yung kadena. Ayan. So, tatlo yun. Kadalawa pa lang ako. Bali ano ito, 8mm na kabilya. Diba yun? So marami akong nut dito sa threaded rod. Ito po. Yan na. Pinaturahan ko na rin ng itim para maganda. Tapos na. Ito yung mga base niya sa taas. Pag ganyan to. May dating mga hook to. Tinanggal ko na lang para diretso na to na ilalagay ko. Tapos meron siyang pinaka-corona ito. Tapos ito yung pinaka-washer niya sa taas. So ganito itong mangyayari. Ito yung kakapit dun sa trusses. Bubutas dun. Tapos ito yung malalaglag. Dito isusot to. Halimbawa. Yan. Yan. Ang problema yung ano niya, yung wire niya, dati nung nakalagay to, naka-expose dito sa labas. Ang gagawin ko, dito ko rin ipapadaan yung wire niya. Bubutasan ko na lang ito ng, natagdagan ko na lang ng butas dito para di masyadong tingnan. Tapos yun, makakasingit naman dito, kaya bubutas pa ako ng panibago dito sa kahoy na to. Tapos ilulusot ko na lang dito sa gilid nito. Yan, ganyan yan yung kadena. Yan, tapos na yung unang latag doon. Yung ano na lang sa taas. Ayan, patapos na. Maliit na siroho na lang. Nandito tayo sa kubo. Nakakapagod din kahit pagayan-gayan lang. Ang mga alaga natin. Yan o. Marami nang namatay na ano pala, sisiw. Yun dito. Siyam ito eh. 4 na lang. Yan o. Pipiste. Bumili na kami ng B1 yung pang bakuna, kaso hindi pa namin na ipapatak. Yun dito pinakawalan ko na 7 yun, ano? 2 na lang. May namatay na sa kanina. 2 na lang natitira. Tapos yan yung bibi natin dito. Yan. Naglilimlim na to eh. Tingnan natin kung ilan yung itlog. Yung huling bilang ko 13. Tingnan natin kung nadagdagan to. Palagay ko hindi na. Lilimlim na eh. Yan o, linis o. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ba, bukasan pa yata. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 nga.
Dito may naglilimlim. May nangingitlog ba? Kanina ka pa dyan ah. Apat, dalawa. Yan, mga bagong itlog yan. Tayo. May mga kalaban na naman tayo ng aso na gumagala. Mas marami. 7 yung gumagala na naman na uma-attack sa mga alaga dito. Yung dalawa na ano na naitumba na namin. Yung isa na nadali ko dito, yung isa nadali ng pamangkin ko. Yan, may kalalagyan din yung mga buwisit na mga aso na yan. Kung kanino man yan. Nasaan? Yan, may mga gumagala na naman kanina dito. Nasaan? Dun sa may kalsada raw. Marami yan. Wala na pa namang hangin yung baril ko. Kailangan magbantay na naman. May nadali sila nung isang araw. Ay kahapon lang yata. Kahapon ano? Kahapon may nadali silang isa. Naitumba na yung dati. Mas marami naman yung kapalit. Mga alaga natin umilap dahil sa mga aso na yan oh. Nakahapon sila sa mga halaman. Yung mga bibi. 7 ito, namatay yung isa. Ano? Ang ganda. Malaki yung mga anak nito. Mga manok natin dito. Yan, may nangingitlog. Kaso yung isa wala sa ayos. Kinakain niya yung itlog niya. Papatayin namin bukas yan. Silap ng mga manok oh. May ano tayo bukas? Arroz caldo. Ito nagdilimlim. Malapit na rin siguro mapisa to. Mga 1 linggo na lang. 2 linggo nang naglilan natin yung mga patola. Update ko kahit dun sa tinanong kong patola. Ito na oh. Yun oh. Nilagyan ko na ng gapangan. Tingnan nyo oh. Haba na kaagad oh. Bilis lumago. Tabayin lupa. Lagyan ko pa ng ano, ipot ng manok. Yan oh. Ayan yung iba. Ito medyo mahina ito ah. Kinalkal kasi ng buwisit na manok. Magulang na yung ano, yung saluyot. Ang daming bunga ng ano, talong. Yan ah, ito yung iba. Ilang weeks na lang. May abangan na tayong mga bunga dyan. Ang talong, kunin ko. Talong. Magulang na yung mga ano, saluyot. Pilis gumulang. Wala, hindi na kasi gaano umuulan eh. Ayun yung puso, kunin natin. Wala na. Ano na. Bumitaw na. Ayun oh. Kunin ko yung puso, alaga mo. Uy, atis. May nahinog na dito dati eh. Ayan oh. Ano na, magulang na. Nadali na yung isa. Nahihinog na. Pahinugin na, pahinugin.
Ano yung mga ganyan, pahinugin na yan. Ayan, ito, magulang na yan. May nakuha na dyan eh. Kasi itong guyabano may ano, bulaklak. Ito ano to? Dates. Pahinugin na. Kunin natin, pahinugin natin na. Tingnan natin kung ilang araw. Itong dalawa. Ano? Malinaw na sa akin. Pahinugin natin. Yan, tapusin ko na yung vlog natin sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. May kalalagyan yung project natin itong linggo na to. Inshallah matapos namin. Bye bye nga sa muli.